Suspendido hanggang bukas ang face-to-face classes sa Metro Manila pero tila may kalituhan ang publiko sa dahilan nito. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, sa mga advisory ng mga eskwelahan ay dahil daw dun sa kumakalat na virus. Ano ba talaga ang dahilan dito sa suspension ng mga klase? Jiggy, sa unang advisory nga na inilabas ng Department of Education, dalawa yung dahilan kung bakit sila nagpatupad ng suspension of classes para sa elementary at secondary public schools sa buong NCR. Una dyan ay yung uptick o pagtaas ng bilang ng mga kaso ng mga influenza-like illnesses o ILI. Pangalawa naman daw ay yung para sa earthquake preparedness ng mga paaralan sa gitna ng sunod-sunod na lindol na yumayanig nga sa iba't ibang mga probinsya dito sa bansa. Pero sa opisyal na statement na inilabas nila kaninang hapon lamang, sinabi na nila na ang pangunahing dahilan daw talaga kung bakit sila nagsuspend ng classes ay para raw siguruduhin yung kaayusan ng mga paaralan at yung safety ng mga mag-aaral at kawani sa gitna nga ng sunod-sunod na lindol. Hindi na nabanggit dyan yung tungkol sa influenza-like illnesses. Paglilinaw naman ng Department of Health, walang dapat ikabahala ang publiko dahil wala naman daw outbreak ng influenza-like illnesses sa buong bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni DOH spokesperson Albert Domingo. Yung bilang ng influenza-like illnesses or malatrang kasong sakit sa buong bansa, bumaba pa nga siya ng 8%. Noong 2024, 132,538 as of September 27, 2024. Sa parehong panahon, ngayong 2025, mas mababa ng 8%. 121,716. Pero alam nga natin kasi na nasa flu season tayo. So yung ginawa ng DepEd is actually a sound precaution. Pag-iingat na rin po. Jiggy, sa pag-iikot nga natin kanina sa iba't ibang bahagi ng Manila, nakita natin yung mangilan-ngilan mga kabataan na meron ngang sakit na influenza-like illness. Pero ayon sa Manila Health Department, nasa 24 pa lamang yung naitatala sa kanila na suspected cases ng ILI. Pero para na rin sa kanila, mas maigi pa rin daw na magsagawa ng disinfection sa mga classroom at panatilihin yung proper hygiene para sa mga mag-aaral. At yan, kaugnay ng mga paghahanda ng mga paaralan sa sakuna tulad ng lindol. Ano ang abiso dito ng DepEd? Jiggy, kasunod nga nito, nag-utos na rin yung DepEd na pinapayagan daw nila ang kanilang mga regional offices na magsagawa ng structural inspection at iba pang mga activities para masiguro yung kaayusan o yung kahandaan ng iba't ibang mga paaralan dito sa bansa. Samantala, sasailalim naman sa alternative mode of learning ang mga mag-aaral bago tuluyang bumalik sa face-to-face classes. Yan muna ang latest, Jiggy. Yan po ulat ni Ian Suyu mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.